Magandang araw. Tawagin niyo na lang akong Leslie. 26 years old, dalaga, at dati, aminin kong sobrang entitled ako. Lumaki kasi akong sanay sa luho. At ito, ang kwento ng buhay ko. Nakatayo si Leslie sa gitna ng maliit niyang apartment, bitbit ang isang tabo. Malamig ang simoy ng hangin mula sa bintanang nakabukas, ngunit hindi iyon sapat para maibsan ang init ng kanyang ulo. Ang hirap naman ito. Mahina niyang bulong sa sarili. Sandali siya napapikit at pilit nilalabanan ng inis na bumabalot sa kanya. Ano ba naman tong buhay na to? Kahapon lang may sariling maid ako na gumagawa nito para sa akin. Biglang nagring ang cellphone niya. Kinuha niya ito mula sa lamesa at sinagot ng walang gana. Ano, Leslie, kumusta ka na sa bagong bahay mo? Boses iyon ng kaibigan niyan si Trina na halatang pinipigilan ng pagtawa. Don't ask. Matigas sa sagot ni Leslie at napapabuntong hininga. Hindi ko alam kung paano magluto, hindi ko alam kung paano maglabat, mas lalong hindi ko alam kung paano magbayad ng bills. Hindi ko alam kung ano pipindutin sa rice cooker eh. Narinig niya mahinang pagtawa ni Trina sa kabilang linya. Ay, Diyos ko, Les. Yan na bang reyna ng Forbes Park? Hindi marunong magpakulo ng tubig? Napakagat ng labi si Leslie at kinuyom ang kamoo. Alam mo kung hindi lang kita kaibigan, minura na kita. Hala, galit na galit ka na naman. Magtanong ka kasi sa Google. Pangaasar pa ni Trina. O kaya magpaturo ka sa mga kapitbahay mo. Malay mo, may pogi dyan na marunong magluto. Oh. Umikot ang mga mata ni Leslie at sumandar sa pader. Sabay hima sa sentido. Hindi ko alam kung paano kakausapin ang mga tao dito. Parang ibang mundo. Kanina nga may lumapit na lalaki, inaalok ako ng isda. Akala ko kung anong scam, yun pala, nagbebenta lang talaga siya. Welcome to the real world, girl. Sagot ni Trina. Halos hindi na makapagsalita sa kakatawa. Ayan, para matuto ka na rin maging normal. Ay, wala na akong choice, Trins. Hindi ko kayang bumalik sa bahay namin na bigo. Pinutol na ni Papa ang allowance ko. Pati credit card ko black na. Gusto kong patunayan sa kanya na kaya ko. Alam mo, Les, kahit lagi kitang inaasar, proud ako sa'yo. Hindi lahat ng tulad mo'y kaya magsimula ulit. Saglit ang umiti si Leslie, bagaman may lungkot pa rin sa mga mata niya. Salamat, pero huwag ka muna matuwa, hindi pa ako marunong magsaing. Napangiti si Trina sa kabilang linya. Isang araw, tatawagan mo ko, ikaw na nagtuturo kung paano magluto ng sinigang. Tumawa si Leslie. Sana nga, pero sa ngayon, bababa muna ako sa sari-sari store, baka matuto akong bumili ng sardinas. Good luck, sosyalera! Sabay baba ni Trina ng tawag. Natawa na lang si Leslie at nilapag ang cellphone. Nag-ayos siya ng buhok, huminga ng malalim at tumingin sa salamin. Kaya ko to. Hindi ako pinalaki para sumuko. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at lumabas ng apartment. Mahigpit ang hawak niya sa wallet na tanging laman ay ang natitirang 500 piso. Sa unang pagkakataon, siya mismo lalakad patungo sa mundong hindi niya kailanman pinangarap pasukin. Maagang hapon na marating ni Leslie ang isang bahay na gawa sa kahoy at bato. Malinis ito at modernong tignan pero malayo sa marangyang estilo na kinalakihan niya. Saglit siyang tumigil sa harap ng gate, pinunasan ng pawis sa noo at inayos ang buhok. Okay, Leslie, kaya mo to. Trabaho lang, hindi ka mamamatay sa pagtatrabaho. Mahinang bulong niya sa sarili bago pinindot ang doorbell. Ilan saglit lang ay bumukas ang pinto. Lumabas ang isang matangkad na lalaki. Nakasuot ng plain gray na t-shirt at dark jeans. Napakunot lang ang noon nito habang tinitignan siya. Magandang hapon po. Dito po ba yung naghahanap ng, helper? Medyo pautal na sabi ni Leslie. Tinitigan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa. Ikaw? Bahagyang sumimangot si Leslie pero agad ding nagbago ng ekspresyon. Opo, ako nga po. Kailangan ko po ng trabaho. Tumango ang lalaki at bahagyang sumilip sa loob ng bahay. Pasok ka. Ako nga pala si Gino.
Gino Robles. Sumunod si Leslie sa loob. Gino Robles? Mahina niyang bulong habang nakatingin sa likod ng lalaki. Mukhang hindi naman masamang amo. Lumapit si Gino sa isang maliit na mesa at binuklat ang isang notebook. Ganito kasi. Kailangan ko ng tagalinis ng bahay, tagaluto kung kaya mo, at minsan tagabantay ng aso ko. Simple lang ang trabaho, 5,000 a month, libre tirahan at pagkain. Interesado ka ba? Napataas ang kilay ni Leslie. 5,000? Sa isang buwan? Napatingin si Gino sa dalaga. Oo, bakit? Hindi ho ba kayo nahihiya? Sa itsura ko ba na namumukha akong tatanggap ng 5,000 kada buwan? Napataas ang isang kilay ni Gino pero mukhang hindi siya na-offend. Magkano bang gusto mo? Tumikhim si Leslie. 10,000 at least. Hindi ako papayag sa 5,000. Hindi biro maglinis ng bahay, magluto at mag-alaga ng aso. Kung tutuusin, underpaid na nga yun eh. Sandaling natahimik si Gino. Pinagmasdan siya nito ng seryoso, saka biglang umiti ng bahagya. Mukhang sanay ka sa tawaran ah. Sige na nga, 10,000. Pero siguruhin mong maayos ang trabaho mo ha. Napakagatlabi si Leslie pero ngumiti na rin. Makakaasa ka. Iniabot ni Gino ang kamay. Welcome aboard. Anong pangalan mo? Saglit na nagdalawang isip si Leslie. Leslie po. Leslie. Ulit ni Gino habang nakangiti. Simula bukas, ikaw ng bagong helper ko. Pero ngayon, pwede mo na simulan sa pagwawalis ng sala. Napasinghap si Leslie. Hindi inakala na agad siyang uutusan. Pero ngumiti na lang siya at tinanggap ang bagong realidad. Walis, kaya ko yan. Mahina niyang bulong habang hinahanap ko nasa ng walis. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iikot sa bahay, natagpuan ni Leslie ang walis tambo sa may gilid ng kusina. Tinignan niya ito na parang hindi niya alam kung paano hahawakan. Napabuntong hininga siya. Ay, okay Leslie. Kung nalaman mong gumamit ng Chanel, matututunan mo rin tong walis tambo. Mahina niyang usal sa sarili. Maingat niyang hinuwak-hawakan ng walis at tinangkang magwalis sa sala. Pero imbes na mapunta sa isang tabi ang mga alikabok, kumalat pa ito sa buong sahig. Napakagatlabi siya sa inis pero hindi sumuko. Biglang lumitaw si Gino mula sa terrace. May hawak na tasa ng kape. Ayos ka lang ba dyan? Agad na pinahay ni Leslie ang pawis sa noo at ngumiti. Opo sir, naglilinis lang po. Nagkakalat pala talaga ng alikabok pag hindi mo sinimulan sa sulok. Tumawa siya ng pilit. Bahagyang tumango si Gino. Tila hindi naman naghinala. Ganun talaga. Sige, gawin mo na lang dahan-dahan. Hindi ako choosy basta malinis. Mabilis sa kinuha ni Leslie ang cellphone mula sa bulsa ng jacket niya. Nag-search siya sa Google. Paano magwalis ng tama? Sunod-sunod niyang binasa ang mga resulta, saka muling sinubukan. Ngayon, mas maayos na ang kilos niya. Unti-unti niyang nakokontrol ang kalat. Pagkatapos ng halos isang oras, halos mukhang maayos na ang sala. Napaupo siya sa sofa. Hindi akalaing makakaligtas siya. Maya-maya, sumilip ulit si Gino. Oh, mukhang okay na. Ngayon, kaya mo bang magluto ng hapunan? Halos lumuwa ang mga mata ni Leslie pero agad din siyang ngumiti. Opo naman sir, anong gusto niyo pong kainin? Nag-isip si Gino sandali. Kahit simple lang, adobong manok, pwede na. Ngumiti si Leslie pero sa loob-loob niya, natataranta na siya. Adobo? Ano yun? Nilalaga o piniprito? Pagkaalis si Gino ay agad siya nagtungo sa kusina at muling kinuha ang cellphone. Paano magluto ng adobong manok? Bulong niya habang tatype. Mabilis niyang sinundan ang recipe na nahanap sa internet. Naghanap ng mga sangkap sa ref at cabinet. Nakailang tapon ng toyo at suka siya sa counter bago niya nakuha ang tamang timpla. Sa kabila ng kabado niyang kilos, nagawa rin niya itong pakuluan sa tamang init. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Gino at tinungo ang kusina. Amoy pagkain ah. Agad na kinabahan si Leslie. Opo sir, malapit na po ito. Medyo pinalevel up ko ng konti yung timpla para mas masarap.
Lumapit si Gino at sumilip sa kawali. Nagtaas siya ng kilay. Ang okay naman hindi ko inasahan na marunong ka. Marami po akong pinagdaanan sa buhay, kaya natuto ako mag-adjust. Hindi na niya binanggit na YouTube at Google lang pala ang tinutukoy niya. Tila kumbinsido naman si Gino. Ayos, sige, ipagpatuloy mo lang. Kakain tayo mamaya. Pagkalis si Gino, ay napabuntong hininga si Leslie at napasalampak sa silya. Ay, Diyos ko, salamat sa internet. Kung wala ka, gutom na tong si Gino. Akala ni Leslie ay mas magiging madali ng lahat dahil nakalinis na siya kahapon. Nakaluto pa ng adobo. Pero paglabas niya ng kwarto, isang hindi niya inaasahang pagsubok ang bumungad sa kanya. Isang malaking aso na kulay itim na may puting guhit sa dibdib ang nakaupo sa tapat ng pintuan ng kusina. Matulis sa mga mata nito nakatitig sa kanya. Halos bumaliktad ang sikmura ni Leslie sa kaba. Diyos ko po, bakit parang galit ang tingin nito sa akin? Mahina niyang bulong at dahan-dahang umatras. Biglang tumahol ang aso ng malakas at malutong. Napasandal si Leslie sa pader at napasinghap. Ay, wag! Mabait akong tao, hindi ako magnanakaw! Narinig ni Gino ang sigaw niya mula sa garden at agad na pumasok sa bahay. Oh, ano nangyayari dito? Nagtago si Leslie sa likod ng sofa. Sir Gino, baka naman po pwede niyong paamuhin muna yung halimaw niyo bago ako mag-heart attack. Napailing si Gino at tatawa. Si Rocky, halimaw. Nilapitan niyang aso at hinimas ito sa ulo. Mabait yan, baka naamoy lang na bago ka. Rocky, babe ka dyan Kasi po hindi ako sanay sa aso. Sa pusa lang ako lumalapit dati at yun pa'y kapag hawak ng maid namin. Napakamot ang ulo si Gino at mukha na aliw. Ay nako, isa yun sa trabaho mo. Ikaw ang tagapakain at tagalakad niya, ayos ba? Halos mahulog ang panga ni Leslie. Tagalakad? Sir naman, hindi ba pwedeng maghanap tayo ng ibang mag-aalaga sa kanya? Kung ayaw mo, ibabawas ko sa sahod mo. Napatigil si Leslie at nag-isip na mabilis. Hindi niya pwedeng pabawasan ang sahod niya, malulugi siya. Ay, okay, fine. Napilitan siya sumang-ayon. Pero kailangan niyo akong turuan. Hindi ko alam kung paano. Kausapin yan. Tumango si Gino at ngumiti ng pilyo. Simple lang. Treat mo siyang parang tao. Kapag mabait ka, mabait din siya. Nagpumilit si Leslie na lumapit. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang ilapit ang palad kay Rocky. Hi Rocky. Mabait akong tao hindi kita sasaktan. Inamoy lang ni Rocky ang kamay niya pagkatapos ay biglang dinilaan ito. Napasigaw si Leslie. Ay, ang basa! Tumawa ng si Gino. Yan ang ibig sabihin ng okay ka na sa kanya. Tanggap ka na niya. Napapikit na lang si Leslie. Siguro, first step na yan. Pero sorry talaga sir mas madali pang magluto kaysa alagaan ng aso niyo. Ngumiti si Gino at pumihit palayo. Malalaman natin yan. Bukas, ikaw na maglalakad sa kanya. 6 a.m. sharp. Nanlaki ang mga mata ni Leslie. Ha? Ang aga naman sir! Napaupo si Leslie sa sahig. Habang si Rocky ay tumabi sa kanya at humiga. Napangiti siya, bagamat pagod na pagod ang pakiramdam. Okay, Rocky. Mukhang magiging magkaibigan tayo Pero wag mo muna akong takutin Nagising si Leslie sa tunog ng alarm clock na itinabi niya kagabi. Napabuntong hininga siya at pilit bumangon mula sa kama. Hindi ko akalaing darating ang araw na gigising ako ng gantong kaaga para lang ilakad ang aso. Mahina niyang bulong at sinuot ang kanyang jacket. Pagkababa ni Leslie sa sala, napahinto siya saglit. Nakaupo si Rocky malapit sa pinto, nakatingin sa kanya na para bang alam na nito kung anong susunod na mangyayari. Good morning, Rocky. Anya at inaabot ang leash sa ibabaw ng shoe rack. Look at you, parang ready ka na talaga, samantalang ako parang gusto ko pa rin bumalik sa kama. Nilapitan niya si Rocky at marahang kinabit ang leash nito. You know, this is a new level of struggle for me. I mean, ako na to, si Leslie Armano, anak ng business tycoon, walking a dog at 6 in the morning. Tumahimik lang si Rocky pero kumawag ang buntot nito. Naglakad silang palabas sa bahay at nagsimula ng dumaan sa kalsadang pamilyar na sa kanya mula kahapon. Alam mo ba, hindi ko na maaalala kung kailan ako huling naglakad.
I mean, naglakad talaga na walang kasamang katulong noon. Tumingin siya sa aso. At si Sir Gino, grabe yun. So serious all the time. Wala man lang hint ng smile kahit konti. Kahapon nga akala ko mapapagalitan na ako sa adobo na parang may konting sunog sa ilalim. Pero no, chill lang siya. Naglakad pa sila ng ilang hakbang. Buti na lang gwapo si boss mo. Kahit mukhang laging stress. Honestly, Rocky, if I weren't broke, hindi ako magpapautos sa lalaking ganun. Pero dahil sa tatay ko napaka-drastic ng punishment, eto ako. Napahinto si Rocky para umihi sa gilid ng poste. Napapikit si Leslie at napailing. Great! I'm now waiting for a dog to finish peeing. Pagkatapos si Rocky, nagpatuloy ulit sila sa paglalakada. Teka, sa tingin mo ba may love life si Sir Gino? Tanong niya na parang kausap ang aso. Mukha siyang may pinagdaanan eh. Yung tipong iniwan ng jowa sa altar. Oh, baka naman workaholic lang talaga. Pero come on, Rocky, ang cute niya. Parang masarap asarin. Napangiti siya sa sarili at tumango. Maybe I will test that theory. Hindi sinasadya na patingin si Leslie sa gilid ng bakuran. Doon niya nakita si Gino na pawis at nakasuot lamang ng sleeveless na pang-itaas habang nag-ehersisyo. Sa bawat pag-angat ng dumbbell ay kitang-kita ang pagbakat na matitigas nitong braso at balikat. Napahinto si Leslie at hindi napigilang mapatitig dito. Bahagya siya napatigil sa paghila kay Rocky na tila nagtataka rin kung bakit sila huminto. Grabe naman yun. Akala ko simpleng architect lang. May paabs din pala. Mahina niyang usal habang lihim na napapangiti. Agad niyang pinilig ang ulo, parang gustong itapon ang iniisip. Ay, Leslie, ano ba? Nagtatrabaho ka rito, hindi para tumitig sa abs ng amo mo. Biglang napatingin si Gino sa kanya. Oh, bakit kayo nakatigil dyan? Nilalakan mo ba talaga si Rocky oh? Pinapahinga mo lang. Nagulat si Leslie at mabilis na hinila si Rocky papalayo. Nagpapahinga lang po saglit sir. Mahaba pa kasi lalakarin namin. Baka maubos agad ang energy niya. Napangiti si Gino. Pinunasan nito ang pawis sa kanya noo gamit ang maliit na tuwalya. Huwag mo siya masyadong pagurin Hindi yan sanay sa malalayong lakad. Opo sir. Sige po, magpapatuloy na kami. Hindi niya naiwasang muling mapabuntong hininga. Ang hirap naman ito. Pinapahirapan na nga ako ng trabaho. Pati ba naman ang puso ko kailangan pangguluhin? Bulong niya sa sarili. Saka muling hinila si Rocky palayo. Tara na Rocky, baka mamaya ikaw pang magchismis sa kanya. Pagkatapos silang maglakad ni Rocky, dumiretso si Leslie sa loob ng bahay. Kumuha siya ng basahan at walis at handa na maglinis muli ng kwarto. Dahan-dahan siya lumapit sa pinto ng isang kwarto. Ang tanging sarado sa buong bahay. Kumatok siya dito ng mahina. Sir Gino, lilinisin ko na po itong kwarto nyo. Mula sa loob, agad na sumagot si Gino sa matigas sa tono. Hindi na kailangan, ako na bahala dito. Bahagyang nagulat si Leslie at napatigil. Sigurado po ba kayo? Kasi baka po may alikabok na hindi na. Putol ni Gino sa kanyang sinasabi. Wala kang kailangan gawin sa kwarto ko. Linisin mo na lang ibang bahagi ng bahay. Gusto pa sana magtanong ni Leslie kung bakit, pero pinili na lang niyang huwag nang mangulit. Baka personal nga sa kanyang kwarto. At bilang isang empleyado lang, wala siyang karapatang pilitin. Opo sir, naiintindihan ko po. Mahinaw niyang sagot bago tumalikod. Habang nagwawalis siya sa sala, bigla na lang nag-vibrate ang cellphone niya. Kinuha niya ito mula sa bulsa at sinagot ang tawag. Leslie, kumusta ka na dyan sa bago mong trabaho? Boses si Trina bumungad. Napabuntong hininga si Leslie at pinahid ang pawis sa noo. Hindi ko na nga alam kung sino pa ako. Ako ba yung dating sosyalera o isa ng certified kasambahay? Grabe, Les. Hindi ko in-expect na tatagal ka riyan ng ganitong katagal. 1 week na, diba? Narinig ni Leslie ang tunog ng crunch mula sa kabilang linya. Malamang kumakain na naman si Trina ng chichirya habang nakahiga sa kama. Feeling ko, may muscles ng braso ko. Kunti na lang pwede na ako magbuhat ng ref. Wow ha, development yan. Sagot ni Trina, halatang aliw na aliw. At kumusta naman si boss mong Mr. Mysterious na may abs? Napahinto si Leslie.
Saka lumingon sa direksyon ng kwarto ni Gino. Ay nako, yan si Sir Gino. Parang puzzle na ayaw magpabuo. Minsan mabait, minsan parang robot. At hindi pa nagpapalinis ang kwarto niya. Laging nakalak. Ewan ko kung may sikreto siyang tinatago. May malikot na tono si Trina. Baka naman may past siyang hindi pa nakaka-move on from. Or baka naman may pinaplanong krimen. Trins, huwag mo ang gawin tong murder mystery. Natatawan sagot ni Leslie, sabay punas ng alikabok sa shelf. Pero seryoso, weird lang talaga. Halos lahat ng sulok ng bahay okay lang nalinisin ko. Pero kapag kwarto niya, bawal. O baka naman, may hidden stash siya ng mga love letters from ex niya. Actually, kahit ano pa yon, hindi ko naaalamin. Wala akong balak mawalan ng trabaho, no? Isa pa, si Rocky pa lang, challenge na. Lalo pa yan si Gino. Narinig ni Leslie ang pagtawa ng kaibigan. Ay nako Les, basta ingat ka dyan ha. Iba rin ang mga tahimik na tao. Pagkatapos ng tawag, muling tumingin si Leslie sa saradong kwarto ni Gino. Saglit siya napatigil, tapos ay umiling. Bahala ka sa buhay mo, sir. Basta ako, masaya na kung hindi mo ko sigawan. Maya-maya'y narinig niyang bumukas ang pinto ng kwarto. Bahagya siyang sumilip mula sa sulok. Nagkatinginan sila sandali ni Gino. Need anything, sir? Casual na tanong ni Leslie. Umiling lang si Gino. Wala, magwo-work lang ako sa terrace. Tumangulan si Leslie. Okay po, sabihin niyo na lang ako kung gusto niyong mag-snack or something. Magaling na rin po ako mag-toast ng tinapay. Biro niya. Bahagyan napangiti si Gino pero agad din itong bumalik sa pagiging seryoso. Tumalikod at nagtungo sa terrace. Pagkaalis nito ay napabuntong hininga ulit si Leslie. Ay, ang hirap mong basahin, sir. Kinahapunan ay bumisina ang isang kotse sa tapat ng bahay. Sumilip si Leslie mula sa gilid ng pinto at nakita ang 3 lalaki na pababa ng sasakyan. Narinig niya ang tinig ni Gino mula sa sala. Leslie, may mga bisita akong darating. Pakihanda ng juice at ilang snacks. Agad siyang kumilos. Pero nang mailapag ang mga baso sa tray, napatigil siya ng masulyapan ang isa sa mga panauhin sa bintana. Halos mahulog ang baso sa pagkabigla. Si Justin? Mahina niyang bulong sa sarili. Naku, kabarkada namin yan dati sa Forbes Park. Paano na to? Mabilis siya nag-isip. Kung makikita niya si Justin sa ganitong ayos at naging katulong pa, ay tiyak nakakalat ito sa buong high society. Baka umabot pa sa ama niya. Hindi pwedeng mangyari yun. Agad siyang kumuha ng sombrero sa may sabitan, sinuot ang malaking apron at pinatungan pa ng face mask ang bibig at ilong. Nakayuko siya lumabas ng kusina dala ang tray. Naroon na si Gino sa sala, kasama ang 3 nitong kaibigan. Tol, ang tahimik pala ng lugar mo dito ah. Sabi ng isang lalaki habang umiinom ng tubig. Para makapagpahinga sa stress sa syudad. Sagot ni Gino habang nakangiti. Paglapit ni Leslie, hindi niya maiwasang kabahan. Ramdam niya ang pagtitig ni Justin sa kanya, pero pilit niyang iniiwas ang tingin. Maingat niyang inilapag ang mga baso at plato sa mesa, saka agad na babalik na sana sa kusina. Ngunit nagsalita si Justin. Sandali lang, mukhang pamilyar. Nalaki ang mga mata ni Leslie pero agad niyang tinakpan ang mukha at iniba ang boses. Hindi po siguro sir. First time ko lang po magtrabaho dito. Napataas ang kilay ni Justin, tila nagdududa pa. Pero bago pa ito makapagtanong ulit, sumabat si Gino. Baka na-meet mo lang siya sa labas, Justin. Marami ng tao rito sa subdivision na bago. Siya si Leslie, bagong helper ko. Babait yan, pero mahiyain. Bahagyan tumango si Justin, bagamat hindi pa rin kumbinsido. Ganun ba? Baka may lahi, parang sosyal ang tindig. Natural, maayos ko siyang pinili. Hindi naman ako kukuha ng tamad. Biro ni Gino, saka tumingin kay Leslie. Salamat Leslie, pwede ka na magpahinga saglit. Agad siyang tumango at mabilis na pumasok sa kusina. Pagkasara ng pinto, hinubad niya ang sombrero at face mask. Ay, Diyos ko, muntik na. Buti nilang matalas din mag-isip si Sir Gino. Napahawak siya sa dibdib. Ramdam pa rin niya ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Habang nagpapahinga sa sulok,
Hindi niya maiwasang mag-isip. Pero bakit kaya ganun si Sir? Parang ipinagtanggol pa niya ako. Nasa loob ng mall si Leslie, bitbit ang ilang plastic bags na mga sangkap sa pagluluto. Nakasuot siya ng simpleng t-shirt at faded na maong, kaya halos hindi na siya makikilala ng mga taong dati niyang kasabay sa mga high-end na boutiques. Leslie? Nanlamig ang kanyang pakiramdam na marinig ang pamilyar na boses. Dahan-dahan siya lumingon at bumungad sa kanya ang kanyang ina na nakatayo sa harapan niya. Bakas sa mukha ng ginang ang pagkabigla at pag-alala. Anak, ano ito narinig ko? Totoo bang balita? Bakit ka nandito? Bakit ka may bitbit na grocery bags? Sunod-sunod na tanong ng ina. Napabuntong hininga si Leslie. Mama, ayokong gumawa ng eksena dito. Maayos ako, hindi ako nagugutom, hindi rin ako nangangailangan ng awa. Pinagmasdan siya ng ina mula ulo hanggang paa. Leslie, hindi ka pinalaki ng papa mo para magbitbit ng ganito sa publiko. Umuwi ka na. Kakausapin kong papa mo. Huwag mo nang ipagpatuloy itong kahibangan mo. Hindi ito kahibangan, Mama. Parusa ito sa akin, hindi ba? Kaya hayaan mo kong tapusin ang parusang to. Kung uuwi ako ngayon, lalo lang ako magbumukhang mahina. Hinawakan siya ng ina sa braso. Hindi ko kaya nakikitang ganito ka. Alam mo kung gaano kahigpit ang papa mo. Isang salita lang yan, maaring hindi ka na niya tanggapin muli. Mas lalo akong hindi tatanggapin ni papa kung uuwi akong walang natutunan. Hayaan mo muna ako rito, Mama. Hindi ko siya gustong kumbinsihin ngayon. Hindi pa tamang panahon. Saglit na natahimik ang ina at lumambot ang ekspresyon. Kung yan ang pasya mo, igagalang ko. Pero anak, kapag napagod ka na, huwag mo kalimutang may tahanan kang babalikan, ha? Bahagyang umiti si Leslie. Salamat, Mama. Sa ngayon, dito muna ako. Ingat ka palagi. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahiyang tumawag sa akin. Opo, pangako ko yan. Habang papalabas sa si Leslie sa mall, sakto naman sumalubong sa kanya ang dalawang kabarkada niya, dati na sina Vivory at Monique. Pareho nakasuot ng mamahaling damit at bitbit ang mga designer bags. At gaya ng dati, hindi rin nawawala ang mapanuring tingin sa kahit sinong makita nila. Leslie? Sigaw ni Vivory habang nanlalaki ang mga mata. Ikaw ba yan? Ramdam ni Leslie ang bumabalot na kaba sa dibdib. Alam niyang hindi niya kayang ipaliwanag ang itsura niya. Agad naman nagkatinginan sina Vivory at Monique, sabay takip sa bibig at nagpipigil ng tawa. Girl, ano nangyari sa'yo? Bakit kanya ka manamit? Nag-retreat ka ba o nag-outreach? Sarkastikong tanong ni Monique. Napakagatlabi si Leslie pero pinilit na lang ng umiti. Hindi. Social experiment lang. Gusto ko lang maranasan kung paano mamuhay bilang ordinaryong tao. You know, to understand how valuable every cent is and to also feel what those at the bottom of society are going through. Like, come on girls. Hindi naman siguro masamang malaman minsan ang buhay ng mahihirap, di ba? Sandaling natahimik ang dalawa. Tila naguguluhan kung seryoso ba siya o nagbibiro. Social experiment? As in, personal mong project? Kunot noong tanong ni Vivory. Exactly, sagot ni Leslie. Nag-aaral kasi ako ngayon ng empathy at leadership through humility. Biglang may lumapit mula sa likuran niya. Leslie, tapos ka na ba? Mahaba pang pila sa parking, baka gusto mo sumabay pabalik. Seryosong tinig ni Gino habang hawak ang cellphone at car keys. Nagulat sina Vivory at Monique. Sabay sila napatingin kay Gino mula ulo hanggang paa. Si Gino, kasama ko sa project. Mabilis sa dagdag ni Leslie. Architect siya, tumutulong din sa program na ginagawa ko. Isa siya sa mga sponsors. Bahagyan tumungo si Gino kahit hindi maintindihan ang pinag-uusapan pero sumakay na lang. Oh, tara na. Hindi ba't may lakad pa tayo mamaya? Ngiti-ngiti si Leslie nang humarap siya sa dalawang babae. Busy pa kami. Hindi ko kayo pwedeng samahan sa milk tea nyo. Okay, sige girl. Ingat ka ha. Next time, kwentuhan mo kami sa project mo ha. Sambit ni Monique. Okay ka lang ba? Kaninang pantahimik. Tanong ni Gino habang binabaybay nila ang parking area. Opo sir. Medyo napagod lang. Hindi kasi ako sanay sa maraming tao. Lately. Pasensya ka na. Akala ko kasi okay lang sa'yo na ikaw sumama sa grocery.
Pwede naman akong tumawag na ibang tao. Ani Gino. Okay lang po talaga, sir. Gusto ko rin naman pong makalabas minsan, pampawala ng stress. Hindi niya binanggit ng tunay na dahilan ay ang hindi inaasahang pagkikita nila ng nanay niya at ng mga kaibigan niyang dating sosyalera. Tahimik silang dalawa ng ilang segundo hanggang sa mapansin ni Gino ang bahagyang mapungaw na tingin ni Leslie. Bakit kanya ka tumingin? May kailangan ka ba? Napamulagat si Leslie at mabilis na umiwas ng tingin. Wala po sir, wala po. Iniisip ko lang kung may nakalimutan tayong bilhin sa grocery. Palusot niya. Nakakainis. Bakit parang ang bait mo ngayon, sir? Kung dati pa ganito, matagal na akong bumigay. Teka, ikaw ba talaga to? Ang tahimik mo yata ngayon. Usually, ang daldal mo. Napangiti si Leslie, sabay tingin sa bintana. Siguro po, nahawa ko sa personality niyo. Misteryoso, seryoso, at medyo suplado. Suplado agad. Hindi naman po totally, semi-suplado lang po. Sabay tawa rin ni Leslie. Rocky, nasan ka na naman? Tawag ni Leslie habang paikot-ikot sa buong bahay, hawak ang leash ng aso. Huwag ka magtago please, pagod na ako maghanap. Naglakad siya papunta sa dulo ng hallway kung saan naroon ang saradong kwarto ni Gino. Saglit siya nag-alangan dahil naalala niya ang bili nito noon. Bawal pumasok. Mahina niyang bulong sa sarili. Pero paano kung andun si Rocky? Responsibilidad ko to. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto para hindi makagawa ng ingay. Tumambad sa kanya ang malinis ngunit tila personal na espasyo ni Gino. Simple lang ang ayos pero may isang bahagi ng kwarto na agad niyang napansin. Isang dingding na puno ng mga larawan at ang nakapagtataka. Siya ang laman ng halos lahat ng iyon. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwala sa nakikita. Lahat iyon ay kuha mula sa malayo. Tila sinadyang hindi siya lapitan. May ilan pang candid shots na habang naglalakad siya sa labas ng kumpanya nila, pati noon nag-shopping siya noon sa isang bazaar. Pinagmasdan pa niya ang isang malaking painting na naka-frame. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Siya iyon habang nakaupo sa bench at hawak ng isang libro. Naalala niya ang eksenang noon. Minsan siya dumaan sa university exhibit, nagbasa ng libro habang naghihintay sa kaibigan. Hindi niya akalaing may nagmamasid sa kanya noon at higit sa lahat, ipininta pa siya. Napaatras siya ng bahagya, ramdam ang panginginig ng kanyang kamay. Anong ibig sabihin nito? May mga nakapaskil ding blueprint ng ilang branch ng kumpanya ng ama niya. Sa isang sulok, may sulat kamay na nakalagay. Siya palang architect ng ilang branch ng company namin. Bulong niya. Pero di ba creepy ng ganito? In-stalk niya ako? Wait, magiging masaya ba ako kung stalker ang crush ko? Naramdaman niyang parang unti-unting bumibigat ang paligid. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang marinig niya ang isang tahol mula sa ilalim ng kama. Rocky! Napalakas ang boses niya. Lumuhod siya at dahan-dahang hinila palabas ang aso. Ikaw talaga diyan ka pa nagtago. Pagkatapos niya masigurong ayos na si Rocky, tumayo siya at saglit at tumingin muli sa dingding. Huminga siya ng malalim at mahina niyang sinabi. Kailangan ko siyang kausapin. Pero bago pa man siya makalabas ng kwarto, narinig niya ang mahinang yabag sa likuran. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tinig ni Gino. Bahagya nanginginig ang kamay ni Leslie. Hindi niya alam kung saan nahahawak o anong dapat gawin. I was looking for Rocky. Nawala siya and I didn't mean to snoop, okay? Bumaba ang tingin niya sa mga litrato sa dingding. But, seriously, what the hell is this? Dahan-dahang pumasok si Gino. Tila sinusukat ang bawat hakbang. You weren't supposed to see that. Oh my gosh! You been following me? Taking pictures, painting me? Ano to, Gino? Obsession? Bumilis ang tibok ng puso niya. Gino, kung anong iniisip mong ginagawa mo, hindi ito normal. Creepy ka, super creepy. Hindi sumagot agad si Gino. Tumayo siya sa harap ng dingding at marahang napuro sa isang frame na larawan ni Leslie habang nakangiti sa may coffee shop. I liked you. Noon pa.
Mahinang sagot niya. Long before you even knew my name. Like me? Halos pasigaw na ulit ni Leslie. So, kaya mo alam kung saan ako nagpupunta, kung anong ginagawa ko, kung sinong kasama ko? You're a stalker, Gino. Alam mo bang pwede ka makulong dito? Saglit na natahimik si Gino, pero sa halip na umatras, lalo pa siya lumapit. Alam kong hindi ito ang tamang paraan, pero hindi mo alam kung gaano kita hinangaan noon pa. Hindi ko kayang lumapit sa iyo noon dahil alam kong hindi mo ko papansinin. Bagya siyang umiti, pero may lungkot sa mga mata. Hindi mo kasi alam, Leslie. Ako ang architect ng 2 branch ng company niyo. Nakikita kita palagi. Doon nagsimula lahat. Pero bakit mo ako pinayagang mag-apply sa'yo bilang katulong? Halos pabulong na tanong ni Leslie. Unti-unting napupuno ng luha ang kanyang mga mata. Gino, alam mong ako yun, hindi ba? Alam mong ako yung anak ng may-ari ng kumpanya. Tumangawa si Gino. Yes, alam ko. The moment I saw your name sa application, I knew. Pero hindi ko inaasahang seryoso ka. Akala ko nagbibiro ka lang. Pero nang pumunta ka sa bahay ko, I thought maybe this was fate. Chance ko na. Napaatras si Leslie at naging mahigpit ang pagkakahawa kay Rocky. Chance? To what? Manipulate me? Make me fall for you while pretending na helper lang ako sa paningin mo? Hindi ko gusto manipulahin ka. Gusto lang kitang makilala sa mundo kung saan wala kang pera, wala kang pangalan. Gusto ko lang malaman kung pwede mo rin ako magustuhan kahit hindi mo alam kung sino ako. Tumulo ang luha sa gilid ang mga mata ni Leslie. You had no right. You still violated my privacy. One word lang. Isa lang sa connections ng pamilya ko ang tawagan ko. Tapos pwede ka ma-blacklist sa kahit anong architectural project. Or worse, makasuhan. Napakurap si Gino at huminga ng malalim. Kung yun ang kailangan mong gawin, gawin mo. Kasi siguro nga, deserve ko rin. Hindi ako perfecto, Leslie. Pero gusto lang talaga kitang makilala. Gusto lang talaga kita. Tumalikod si Leslie para sana umalis, ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ng silid, ay nagsalita si Gino. Leslie, alam ng papa mo na, nandito ka. Napatigil si Leslie sa may pintuan. Dahan-dahan siyang humarap muli habang nanlilisik ang mga mata. Ano sabi mo? Alam ng papa mo na nag-a-apply ka bilang katulong. Ako ang nagsabi sa kanya. Ako rin ang nagsuggest sa kanya na maranasan mong ganitong klase ng buhay. Napalunok si Leslie dahil parang sasabog ang kanyang dibdib sa bigat ng nararamdaman. Ikaw? Ikaw ang dahilan kaya ganito ang kalagayan ko ngayon? Tumango si Gino at hindi man lamang umiwas ang tingin. Naisip ko lang na baka ito nang makakatulong para magbago ka. Para makita mo ang mundo sa ibang anggulo. Anong karapatan mo magdesisyon para sa akin? Sigaw ni Leslie sa nanginginig na boses. Wala kang karapatang ipamukha sa akin na mali ako na kailangan ko ng leksyon. Hindi ikaw ang magulang ko. At lalong hindi ikaw ang dapat nagpapasya kung saan ako babagsak. Hindi ako mananatili dito. Hindi ko kayang tumira sa iisang bubong kasama na lalaking sinadyang sirain ang buhay ko. Leslie, makinig ka muna. Hindi! Putol ni Leslie. Wala na akong dapat pakinggan mula sa'yo. Lumabas siya ng bahay at dumiretso siya pumunta sa condo unit ng kaibigan si Trina. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng unit at bumuwag na gulat na si Trina. Leslie, anong ginagawa mo dito? Pwede ba akong tumuloy muna? Tanong ni Leslie. Kailangan ko lang na matutulugan kahit ilang araw. Nagkibit-balikat si Trina at bahagyang napayo ko. Sorry, Les. Ayaw ng papa mo. Sinabihan niya kami ng mama ko na huwag kang tanggapin. Ayoko madamay. Galit na galit siya ngayon. Napaurong si Leslie. Pati ikaw, Trina. Hindi ako natutuwa sa ginawa mo pero hindi rin ako masaya sa pinagdadaanan mo. Kaya lang wala akong magawa. Alam mo kung gaano kahigpit ang papa mo. Wala nang nasabi si Leslie. Tumalikod siya habang pinipigilan ng pag-iyak. Wala siyang ibang mapupuntahan. Makalipas ang ilang oras, ay nakatayo na siyang muli sa labas ng bahay ni Gino. Huminga siya ng malalim, tapos kakatok na sana ngunit bumukas agad ang pinto. Nakatayo si Gino sa harap niya, tila inaasahan ang pagbabalik niya. Bakit? Wala ka nang mapuntahan? Malamig na tanong nito. Napaklat labi si Leslie. Hindi ibig sabihin na bumalik ako. Pinapatawad na kita.
Alam ko, Sagot ni Gino at nanatiling kalmado. pero wala kang ibang matutuluyan. Gusto mo pumasok o dito ka matutulog sa labas? Don't act like you're doing me a favor. Mariing sagot ni Leslie at dumadaan sa tabi ng lalaki. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko mararanasan lahat ng to. Gino, may tatanong sana ako. Hindi lumingon si Gino. Nanatili siya nakaupo sa harap ng laptop at patuloy sa pagtatype. Tila wala siya narinig. Ano yun? Malamig at tuyo na sagot ni Gino. 1 buwan na rin ako dito, di ba? So, kailan ko makukuha yung sahod ko? Nasa ibabaw ng drawer sa kwarto mo. Kinuha ko na sa payroll kanina. Okay. Salamat. Nanatiling nakapako sa screen si Gino habang si Leslie ay nanatiling nakatayo at nakatitig sa kanya. Hanggang sa mapailing si Leslie at humugot ng malalim na hininga. Alam mo, napansin ko lang. Ang lamig mo lately. I mean, dati sobrang bait mo. Ngayon, parang sinasadya mong umiwas. Hindi kita iniiwasan. Talaga lang? Bakit parang hindi ka na makatingin sa akin? Hindi ka na rin masyado nakikipag-usap. Kapag kinakausap kita, oo at hindi lang ang sagot mo. Parang wala na tayong connection. Silent treatment ba to? Wala lang akong oras sa chika. Busy ako, Leslie. May trabaho ko. Unlike others na may time pang magreklamo habang nagwawalis. Napasingap si Leslie at tumawa na mapait. Grabe ka. At least ako, kahit tagalinis lang dito, ginagawa ko naman ng maayos. Kahit araw-araw mo kong isnabin, nagtatrabaho pa rin ako. Good, dahil sinasahuran kita. Namilog ang mga mata ni Leslie sa gulat sa napailing. Wow! That was cold. So ganito na lang tayo? From I like you noon pa, to swelduhan ka? Ang bilis ah! Tumigil si Gino sa pagtatype, pero hindi pa rin siya tumingin. Nagbago na ang lahat, Leslie, at alam mo totoo yan. Nagbago dahil nakita ko yung dingding mo, dahil nalaman kong in-stalk mo ko, dahil umalis ako, dahil tinawag kitang creepy. Doon na siya tinignan ni Gino. Nagbago dahil pinamukha mong masama akong tao, na lahat ang naramdaman ko pasura lang. Para sa'yo, isa lang akong obsessed sa lalaki na walang respeto. Sinaktan mo ko nang hindi mo alam. Natahimik si Leslie. Halatang nabigla siya sa sinagot ng lalaki. Hindi ko sinabing masama kang tao. Ang sinabi ko, mali yung ginawa mo. Hindi tama yung tinatago mo sa akin. Kung ganun ang tingin mo, bakit ka pa bumalik dito? Dahan-dahang bumagsak ang balikat ni Leslie. Because I had nowhere else to go. Lahat ng kakilala ko umiwas. Naiwan ako mag-isa. This was the only door left. Exactly. Kaya habang nandito ka, gawin mo ang trabaho mo. Maglinis, maglaba, alagaan si Rocky. Kapag may sahod, kunin mo. At kapag ready ka nang umalis, then go. Napatitig lang si Leslie sa binata. Nanginginig ang mga kamay sa inis. So, hindi mo na ako gusto? Hindi sumagot si Gino. Ganun ba kabilis mawala lahat? Isang galit ko lang, tapos ka na. Akala ko matagal mo na akong gusto. Matagal nga. Pero hindi ibig sabihin nun ay kaya kong tanggapin lahat ng sakit na binato mo sa akin. Hindi ako bato, Leslie. Nasaktan din ako. Di sana nilabanan mo. Sana kinausap mo ako, hindi yun parang multo ka na lang dito sa bahay. Kung ayaw mo na, sabihin mo. Pero wag mo na akong gawing invisible. Hindi kita ginagawang invisible. Hindi lang kita maintindihan. Dahil hindi ko alam kung sino ka. Kung yung Leslie na masungit at ma-pride, o yung Leslie na totoo, masayahin at minsan makulit. Nalilito na rin ako. Di tanungin mo ako. Hindi yun lalayo ka. Baka kasi kapag lumapit ako ulit, ikaw nang lalayo. Napahawak si Leslie sa dibdib. Ramdam niyang mabilis ang tibok ng puso niya. Pero hindi siya pwedeng umiyak. Hindi sa harap ni Gino, kaya ngumiti na lang siya ng pilit. Fine. Kung ayaw mo na, okay. Hindi kita pipilitin. Pero sa ngayon, empleyado mo pa rin ako. Kaya gagawin ko ang trabaho ko. May bumusina sa labas. Napatingin si Leslie sa orasan. 2:00 pa lang ng hapon. Bumukas ang gate at isang itim na sasakyan ng pumarada. Nagulat si Leslie nang bumaba mula roon ang kanyang ama. Papa? Leslie, halika nga rito, iha. Wika ni Mr. Arnold. Agad na nagdulot ng kaba ang bigla ang pagdating ng kanyang ama. Hindi siya sanay makita ito sa ganitong lugar, lalo na sa bahay ni Gino. Anong ginagawa niyo rito pa? Sinundo kita. Kinausap ako ni Gino at sa palagay ko, sapat na ang parusa. Pwede ka nang bumalik sa bahay natin. Napakurap si Leslie.
Gino ang nagsabi niyan. Biglang lumabas si Gino mula sa garahe. Tila kakatapos lang magayos ng sasakyan. Nakasuot ito ng gray na shirt at may konting grasa sa braso. Gino, salamat ah. Ang bait mo talaga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi matututo ang batang ito. Sobrang tiwala ako sa disiplina mo. No problem po, sir. I just wanted her to grow. Mukhang natuto naman siya. Teka lang, kayo po pala nagsabi kay Papa na pwede na ako umuwi? Oo, Tumalikod si Leslie at dumiretso sa loob. Pero bago siya makapasok sa kwarto, ay narinig niya ang tanong ng ama kay Gino. interesado ka ba talaga sa anak ko, iyo? Napahinto si Leslie. Tumigil ang mundo niya sa ilang segundo. Hindi na po ngayon. Narespeto ko po siya. Mag-iisang linggo pa lang mula nang bumalik si Leslie sa bahay nila. Pero pakiramdam niya ay ilang buwan na siya ay nakakulong. Nakapajama lang siya buong araw. Nakahiga sa kama habang may mga party invitation sa tabi ng nightstand na hindi man lang niya pinapansin. Dati isa lang sa mga yon, handa na siyang gumastos ng bagong dress. Pero ngayon, parang wala na siyang gana sa kahit anong event. Pumasok ang mama niya sa kwarto at may dala itong tray ng pagkain. Anak, gusto mo ba talagang bumalik dito? Parang hindi ka naman masaya. Umiling lang si Leslie at ngumiti ng pilit. Okay lang po ako. Maybe I just need time. Napansin ng mama ni Leslie ang mga hindi pinansin na messages sa phone niya. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo doon. Pero kung may dahilan para bumalik ka, gawin mo. Hindi kita pipigilan. Kinabukasan, pinilit ni Leslie ang sarili na bumangon. Nagbihis siya ng simpleng damit. Pinagpiliin pa niya kung dadalhin niya ang paper bag na may treats para kay Rocky. Pero habang papalapit siya sa bahay ni Gino, nakita agad niya sa garahe ang isang babae. Kasama ito ni Gino at nagtatawanan pa silang dalawa. Napahinto si Leslie sa harap ng gate. Pinilit niyang ngumiti sa sarili pero wala ni isa sa kanila ang nakakita sa kanya. Naglakad siya papasok at walang sabi-sabing dumiretso sa may likod bahay. Nang makapasok siya sa kwarto ni Gino, ay agad siya nagtungo sa dingding na dati punong-puno ng litrato niya. Pero ngayon ay wala na ang mga ito. Malinis na ang pader. Wala ni isang bakas na larawan, drawing o kahit sulat kamay. Parang hindi siya kailanman naging parte ng silid na yun. Parang may tinanggal sa dibdib niya. Napaupo siya sa kama at saka napahagulhol nang hindi na kayang pigilan ng sakit. Bakit ganito? Ako yun ang iwan. Ako yung galit. Pero bakit ako yun nasasaktan ng ganito? Lalong hinigpitan ni Leslie ang yakap sa sarili. Hindi na rin niya pinigilan ang pagpatak ng mga luha. Maya-maya lang ay may narinig siyang kaluskos sa pinto. Leslie? Napalingon siya rito habang nanlalaki ang mga mata. Hindi niya alam kung aalis ba siya o sasalubungin ito ng suntok. Wala na yung mga picture. Bakit? Naka-move on ka na agad? Tinanggal ko kasi. Akala ko ayaw mo na. Akala ko natakot ka. Ayoko mas lalo ka mainis sa akin. Eh di sana tinapon mo na rin ako doon pa. Hindi kita kayang pabayaan. Hindi mo lang alam kung paano kita gustong ingatan. Lumapit si Gino at naupo sa gilid ng kama. Yung babae nakita mo kanina, pinsan ko yun. I'm sorry kung hindi kita pinakilala agad. Gusto nga na makilala ka pero umalis ka na. Sino ba talaga ako sa Gino? Isang project? Isang misyon? Isang obsession? Ikaw ang... Ako ang ano, Gino? Ako ang inspiration mo? Ako ang crush mo? Ako ang babae sa dingding mo na parang art piece lang? Tumayo si Leslie at hinarap ang lalaki. Alam mo kung anong mas masakit? Hindi yung nalaman kong stalker ka. Hindi yung ginamit mong trabaho ko para mapalapit ka sa akin. Ang mas masakit, yung pagkatapos ng lahat, bigla ka nalang nanahimik. Parang hindi nangyari ang lahat. Hindi kita iniwasan, Leslie. Really? Napatawa siyang mapait. Kasi pakiramdam ko, pagkatapos mo ko makita sa kwartong to, nagbago ka eh. Tumahimik ka, tumayo ka. Parang bigla ka natauhan na mali pala akong gustuhin. Pinagsisisihan mo ba ako, Gino? Kasi kung hindi mo ako kayang ipaglaban, sabihin mo na. At least, hindi na ako aasa. Hindi ko pinagsisisihan. Leslie, hindi mo lang alam kung gaano kahirap para sa akin na lumapit pa ulit. Galit ka, nasaktan ka. I was trying to give you space. Space? Tumaas ang boses ni Leslie. Nag-effort kang kunan ng litrato habang hindi ko alam. Gumuhit ka ng kung ano-anong painting ko pero ngayon hindi mo ko kayang habulin kahit isang hakbang. Napatingin si Gino sa sahig.
at tila wala siyang maisagot. Ang hina mo. Doon ako mas galit eh. Hindi sa ginawa mo noon, kundi sa ginagawa mo ngayon. Dahil alam mo, kung lumapit ka lang ulit, kung kinausap mo lang ako, hindi naman ako lalayo eh. Hindi naman ako tatanggi. Akala ko wala kang gusto sa akin. Akala ko na mas lalayo ka kung lumapit ako. Akala ko mas okay kung okay na lang. Ako na lang umatras. Then you don't know me at all. Biglang hinila ni Gino si Leslie palapit at mahigpit siya nitong niyakap. Please, huwag mo kong iwan na ganito lang. Nanlaki ang mga mata ni Leslie sa pagkabigla, pero hindi siya kumilos. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng dibdib ni Gino laban sa kanya, pati ang bahagyang panginginig ng mga kamay nito. Alam kong mali lahat ng ginawa ko. Pero mas natatakot ako marinig mula sa iyo na nandidilig ka na sa akin, na hindi mo na ako kayang tignan. Kaya pinili ko manahimik. Pinili kong ngumiti sa harap ng iba kahit ang sakit. Hindi mo lang alam kung ilang gabi akong walang tulog kakaisip kung paano kita kakausapin ulit. Dahan-dahan lumayo si Leslie mula sa yakap ng lalaki at tumingin ng diretsyo sa mga mata nito. Alam ko anong problema sa iyo, Gino. Ano? Masyado kang duwag. Napatigil si Gino. Hindi niya yun inaasahan. Takot kang tanggihan. Takot kang masaktan. Takot kang makulungan ng sariling emosyon. Pero hindi ka takot na manakit ng iba. Tuluyan ang tumulo ang luha ni Gino. Hindi siya kumibo. Pero kita sa mukha niya ang pagkapahiya. Ayoko na lalaking duwag, Gino. Lalo na kung kinatatakutan niya ay ako. Napabuntong hininga si Leslie at nag-ayos ng buhok. Pero hindi pa huli ang lahat. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Pero isang beses lang. Kapag wala kang ginawa, kapag nanahimik ka na naman, kapag naging duwag ka ulit. Napatingin si Leslie rito ng seryoso. Mas mabuting wag mo na akong kausapin. Wag mo na akong hanapin. Kasi hindi na ako babalik. Dumating si Leslie sa isang party. Pagpasok pa lang niya sa venue ay bumaling ang lahat ng mga mata sa kanya. Bakit parang lalong gumanda si Leslie ngayon? Classic beauty talaga yan, grabe. Ang linis manamit, hindi OA pero ang nakasandating. Maririnig ang bulungan at papuri habang naglalakad si Leslie papunta sa table ng barkada. Habang kinakamayan siya ng mga dating kaibigan at kakilala, mapapansin ang ilang babaeng napapairap sa gilid. Of course, siya na naman ang star, hindi na ako nagtataka. Kung ako lang may connection sa mga designer na yun, baka mas bongga pa ako dyan. Ano, akala ko ba napabayaan siya ng daddy niya? Bakit parang mas blooming pa ngayon? Ngunit kahit maraming lumalapit at umaaligid, ibang hinahanap ng mga mata ni Leslie. Leslie! Bati ng isa niyang matalik na kaibigan. Ang ganda mo! May hinihintay ka ba? Kanina ka pa parang balisa. Wala. May sinabihan lang akong susunod, pero hindi pa dumarating. Habang kinakausap siya, may mga lalaking lumalapit at nagpapakilala. Hi, I'm Matt. Mind if I sit beside you? Leslie, long time no see. May I get you a drink? By the way, we're organizing a fashion event next month. Bagay sa'yo maging muse. Ngunit isa-isa niyang tinanggihan ng mga ito ng may ngiti. Lumipas ang ilang minuto at wala pa rin si Gino. Nagkunwaring kalmado si Leslie, pero halatang frustrated na siya. Inilabas niya ang phone at tinignan kung may message, pero walang dumating. Nagsimulan sumayaw ang iba. May mga nagkukumpulan, nagtatawanan at nagiinuman. Pero nanatiling tahimik si Leslie sa isang sulok. Nagkunwaring enjoy, pero kitang-kita sa mga mata niya ang pagkainip at pagkabigo. Isang beses lang naman ako umasa. Bakit late ka pa rin? Hawak niya ang kanyang cellphone habang tinitignan kung may pangalan na lalabas sa screen, pero wala pa rin. Ilan sandali pa ay tumayo na siya mula sa kinaupuan. I think I'm done here. Leslie. Napalingon si Leslie na marinig ang pagtawag sa kanya. Nakita niyang humihingal na papalapit si Gino sa pwesto niya. Sorry, traffic. Pasensya ka na. Ginawa ko lahat para makarating agad. Hindi agad nakasagot si Leslie. Pinagmasdan niya muna si Gino mula ulo hanggang paa. Tila hindi na ito tumaan sa kahit anong ayos, basta nalang sumugod, makasunod lang sa kanya. Akala ko hindi ka na darating. Napayuko si Gino. Tila hinihintay kung tatanggapin siya o tatanggihan muli. Lumambot ang mga mata ni Leslie. Nilapitan niya si Gino at marahang pinunasan ng panyo ang pawis sa noon nito. Wala ka na naman sa ayos, hindi ka na naman nag-isip. Ang mahalaga, nakarating ako. Late ka pa rin. Katatapos lang ng site inspection ni Gino nang dumating si Leslie.
Hindi iyon nakaligtas sa tingin ng mga trabahador sa paligid. Isa-isa silang napapalingon at ang ilan ay hindi maitago ang ngiti habang sinusulyapan ng babae. Ngumiti si Leslie at kumaway sa isang engineer. Hi po kuya, ang init no? Grabe parang oven dito. Oo nga ma'am, Sabay tawa ng lalaki. pero parang gumaan yung trabaho namin ngayon kasi parang may artista sa site. Napatas ang kilay ni Gino mula sa hindi kalayuan habang pinagmamasdan ng eksenang yon. Lumapit siya bitbit pa ang blueprint sa kaliwang kamay. Leslie, kanina pa kitang hinahanap. Malamig ang boses niya. Napalingon si Leslie dito at napangiti. Sorry, naaliw lang ako. Ang bait nila dito. Ngumiti ang engineer, ngunit agad na tumalikod nang mapansing seryosong tingin ni Gino. May kailangan ka pa ba, Gino? Tanong ng isa pang foreman na lumapit. Kukunin ko na lang. Wag na, ako na bahala. Sabat ni Gino at halos hindi tinitignan ng lalaki. Hindi ito napansin ni Leslie sa una, pero nang mapansin niyang parang naglalayuan ng mga tao sa paligid nila, napatingin siya kay Gino. Bakit parang lahat biglang natahimik? Tanong niya habang naglalakad sila sa isang bahagi ng site. Nothing. Hindi lang siguro sanay na may bisita na ganyang kaganda. Natawa si Leslie. Nagsiselos ka no? Sasabihin kong oo, may problema ba? Wala. Sa totoo lang, ang cute mo nga kapag nagsiselos eh. Parang bigla ka nagiging kontrabida sa serye. Naglakad pa sila ng kaunti. May isang intern na lalaki ang lumapit, bitbit ang iPad. Sir Gino, pwede po bang patingin saglit ang revision para sa North Elevation? Ngunit bago pa makalapit ng husto ang intern, marahang pumwesto si Gino sa gitna nila ni Leslie na parang sinasadyang hadlangan ng tanawin. Leave it on my desk. I'll check it later. Napakamot sa ulo ang intern at sabay yuko. Ah, yes po sir. Sorry po. Nang makalis na ito, napailing si Leslie. Grabe ka? Ganun ka ba talaga kapag nagsiselos? Hindi ako nagsiselos. Tanggi ni Gino. Hindi nga, bakit parang gusto mong paalisin lahat ng lalaki sa paligid ko? Dahil hindi ko gusto na may tumitingin sa'yo na parang kaya ka nilang lapitan. Ngumiti si Leslie, saka marahang kinuha ang kamay ni Gino. Ang pogi mo kapag nagsiselos. Parang mas lalo ako natutokso. Hindi pa nakakasagot si Gino ay bigla siyang hinalikan ni Leslie sa pisngi na mabilis, pero sapat para mapahinto siya sa paglalakad. Napakunutan noon ni Gino at napalingon sa paligid. Ano ba? Bulong niya. Nasa site tayo, may mga tao. Ano ngayon? Pili ang ngiti ni Leslie. Huwag ka na nga magpaka-professional. Kanina pa akong kinikilig sa mga titig mo eh. Nanatiling seryoso ang mukha ni Gino, pero kitang-kita ang pagkislot ng panga niya. Lalo na makita niya ang ngisi ni Leslie. Tumigil ka nga. Bakit? Naiilang ka? O baka... Bumulong si Leslie at mas nilapit pa sa mukha. Natutokso ka na rin. Hindi na sumagot si Gino. Tinitigil lang niya si Leslie. Leslie, Babala niya. kapag hindi ka pa tumigil, baka dito pa lang sa site, daling kita sa trailer room at... Napasinghap si Leslie, pero hindi siya umatras. Baka Gino? Kawawain mo ko? Bahagyang umiti si Gino. Ngayon ay bahagyan na kayuko habang sinusuklian ng mapanukson tingin ni Leslie. Hindi ka lang basta kawawa, Leslie. Maawa ka na lang sa sarili mo mamaya kapag hindi ka na makalakad sa sobrang... Bigla sumingit ang isang trabahador na dumaan sa tabi nila. Good morning po, sir, ma'am. Sabay sila napalingon at napatawa. Nag-iwas ang tingin si Gino habang napakamot sa batok. Nagkakape si Leslie sa veranda ng bahay nila nang dumating ang papa niya. Umupo ito sa tabi niya at sinulyapan siya mula ulo hanggang paa na parang may inaalak. Anak, Panimula nito. may gusto lang ako itanong. Sagot ni Leslie habang humihigop ng kape. Ano yon pa? Buntis ka ba? Muntik nang maibuga ni Leslie ang iniinom. Ha? What? Pa? Tumawa siya na malakas. Seryoso ako. Sagot ang papa niya. Napansin ko lang sa mga kinikilos yung dalawa at hindi na ako magtataka kung may nabuo. Hindi ibig sabihin no na, ganun na agad. Napatawan sagot ni Leslie habang umiiling. Wala pang ganap pa. Napatas ang kilay ng papa niya. Wala pa talaga. Wala nga. Humagikik si Leslie. Grabe kayo ni Mama, baka pati si Lola itanong din yan sa akin. Imposible po, puro na kami harutan pero hanggang harutan lang no.
Yung harutan na yan, minsan yan ang delikado. Natatawang sermon ng ama niya. Pero sige, maniniwala na ako. Gusto ko lang siguruhin. Ayoko magulat na lang kami ni mama mo isang araw. Pa naman, ngumiti si Leslie. Hindi ako ganun. At saka si Gino rin, kahit minsan, to be honest, parang ako pa yung nauuna. Ha? Nanlaki ang mata ng ama niya. Anong ibig mo sabihin? Nothing. Mabilis sa sagot ni Leslie. Basta ang ibig sabihin ko lang, wala pang nangyayari. Kaya relax ka lang, hindi mo pa kailangan bumili ng stroller. Nagbuntong hininga ang ama niya, saka tumango. Okay, basta siguruhin mo lang na hindi kayo padadala sa lambing. At kapag umabot man sa seryoso, siguraduhin mong mahal ka talaga ni Gino. Hindi lang nadala sa ganda mo. Pa naman, ngumiti si Leslie. Alam ko naman na mahal niya ako. 3 taon na ang lumipas mula nang naging opisyal na magkasintahan sina Leslie at Gino. Nakapasok na si Leslie sa kumpanya ng pamilya nila. Si Lucas ng kuya niya ay ang bagong CEO, habang si Gino naman ay partner architect sa halos lahat ng branch expansions ng kumpanya. Pero kasabay ng tagumpay ng mga career nila, unti-unti ring nagbabago ang relasyon nila. Sa loob ng conference room ng kumpanya, nakaupo si Leslie. Hawak ang tablet habang sinusuri ang presentation ng marketing team. Pagkatapos ng meeting, lumapit si Lucas sa kanya. Ang galing mo kanina, Les. Naiisip ko ngang ipahandle ko sa'yo yung regional campaign natin. Thanks kuya, masaya ako na kahit papano, may silbi ako dito. By the way, nasa si Gino. Di ba dapat kasama siya sa site visit natin bukas? Wala pa rin, nasa Cebu pa. Last week pa raw dapat ang balik niya pero may biglang revision daw sa project. Madalas siya nalilate lately Pati meetings, hindi na rin uma-attend. Oo nga eh, sabi niya pag-uwi niya babawi siya, pero ilang ulitan niya sinabi yun. Tinignan niyang engagement ring sa daliri niya habang nakaupo sa gilid ng kama. Biglang tumunog ang phone niya. Message ito ni Gino. Sorry babe, hindi na ako makakauwi tonight. Nagka-delay ang flight. Next week, promise. Napailing si Leslie. Hindi na siya nag-reply. Kinabukasan sa opisina, may dumating na report mula sa HR tungkol sa mga tauhan sa Visayas branch. Tumambad sa kanyang isang pangalan ni Angela Carion na isang junior architect. Napalunok si Leslie. Kilala niya ang pangalang yon. Nasa gitna siya ng pag-iisip nang biglang pumasok si Lucas. Les, may gusto sana akong ipaalam. Hindi ko alam kung tama bang ako pa magsabi pero I think you need to hear this. Kuya, ano yun? May report na dumating sa akin galing sa Visayas team. It's about Gino and Angela. Nanlamig ang palad ni Leslie. Anong meron sa kanila? Hindi pa confirmed, pero may ilang staff na nagsabing palagi raw sila magkasama. After hours at may nakita raw silang hindi lang basta trabaho pinag-uusapan. Hindi agad nakasagot si Leslie. Napatingin na lang siya sa mga email sa harap niya pero blanko ang mata. Ramdam niyang unti-unting bumigat ang dibdib niya. Habang binabasa niyang file mula sa HR, may isang confidential note na naka-attach. May video clip. Pinindot niya ito. Si isang kuha mula sa CCTV ng isang function room sa Visayas branch. Nakita niya si Gino kasama si Angela. Nakahawak si Angela sa braso ni Gino habang may binubulong. Hindi halatang eksaktong sinasabi, pero isang bagay ang malinaw na hindi man lang lumayo si Gino o umiwas. Umalis si Leslie sa bahay at dumiretso sa airport, pa Cebu. Hindi siya nagbigay ng abiso na ipaalam na pupunta siya. Pagkarating sa site office ng Visayas branch, agad niyang hinanap si Gino at kasama pa nito sa iisang kwarto si Angela. Nice timing. Tamang-tama pala ang dating ko. Bungad niya sa dalawa. Nagulat si Gino sa pagdating ni Leslie. Lumingon din si Angela at tila walang intensyon na umiwas. Leslie, anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa Manila. Oo, dapat. Pero masyado mo na akong iniwan doon, Gino. Kaya ako nang pumunta rito. Sumabad si Angela. Leslie, maybe you're overreacting. Wala namang shut up. Agad na putol ni Leslie. Bumaling siya kay Gino. So, totoo? Ito yon? Ito yung sinayang mo yung 3 taon natin? Leslie, please, calm down. Hindi mo naiintindihan. Hindi ko naiintindihan. Gino, may video. Kitang-kita ko. Ayaw pa rin bang aminin? Wala akong ginawa. Wala akong ginusto. Si Angela. Ako nga. Akong unang gumalaw. At ano ngayon? Masama bang may gusto ako sa kanya? Hindi naman siya nagpatinag. Kung yun ang gusto mong marinig.
Matapang na singit ni Angela. Tumitig si Leslie kay Angela at nanginginig ang mga kamay niya sa galit. So nilandi mo siya. Alam mong may fiancé siya, nilandi mo pa rin. Wala akong pakialam kung ikaw ang fiancé niya. You don't deserve him. Ang yabang mo? Feeling mo ikaw lang maganda? Lahat ng tao dapat umikot sa'yo? You think you're better than everyone? Bago pa muling makapagsalita si Angela, isang mabilis na tadyak ang dumapo sa tagiliran nito. Napatili si Angela at napaatras habang hawak ang bewang. Ah! You psycho! I can be worse. Lalo na kapag pinaglaruan mo ang relasyon namin. Leslie, tama na. Bakit, Gino? Yan ang pinagtatanggol mo ngayon? Hindi mo ako pinakinggan, hindi mo ako pinuntahan, hindi ka nag-effort ipaliwanag ang sarili mo. So anong karapatan mong pigilan ako? Sinubukan ko. Umiiwas ako kay Angela. Hindi ko sinasadya makuha ang atensyon niya. Pero alam mong ikaw lang mahal ko. Sana pinagkatiwalaan mo ko kahit papano. Kung talagang ako lang, bakit kailangan pang may ganito? Bakit kailangang maramdaman kong ako pa ang mali? Dahil hindi ako perpekto, hindi ko kayang kontrolin ang ibang tao, Leslie. Pero ginawa ko lahat para hindi ka masaktan. I even reported Angela to HR, pero tinakpan nila para walang skandal. Napaatras si Leslie, hindi siya makapaniwala. You reported her? Yes, and I told them to reassign her. Kasi ayokong masira pa lalong tiwala mo. Pero huli na pala. Please, uwi na tayo. Hindi ko kaya mawala ka dahil lang sa isang bagay na hindi ko ginawa. Ayoko na, Gino. Hindi ko na kaya. Leslie, please, huwag mo naman ganito. Hindi ba pwede natin pag-usapan ulit? Umiling si Leslie. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Pero pinipigilan niyang tumulong. Hindi ito dahil sa may ginawa ka. Pero Gino, nasira na yung tiwala. At kahit anong paliwanag mo, kahit ilang beses mo sabihin wala kang ginawa, hindi ko na maramdaman yun dati. Lumingon si Gino sa bintana at mariing pinikit ang mga mata. Pagharap niya kay Leslie, durog na durog ang ekspresyon niya. Lumapit siya at lumuhod sa harap nito. Kung kailangan ko magmakaawa, gagawin ko. Kung kailangan kong ulitin ang bawat araw natin para lang mapatunayan sa'yo na ikaw lang, gagawin ko, Leslie. Gino, huwag mo na akong gawing kontrabida sa kwento natin. Ang hirap kasi. Gusto kong maniwala, gusto kong magtiwala, pero hindi ko alam na kung paano. Tumulo na ang luha ni Gino. Hinawakan niya ang kamay ni Leslie. Ako na lang ang maniwala para sa atin. Ako na lang muna magtiwala. Hindi mo pa kaya. Kasi hindi ko kaya mawala ka. Umiling si Leslie at lumayo ng bahagya. Hindi tama na ikaw lang ang lumalaban. Hindi patas sa'yo. At ayoko darating sa punto na maaawa ka na lang sa akin. Kaya kong tanggapin kahit galit ka, kahit walang tiwalang maiiwan, kahit puro duda na lang. At hanggang kailan mo kakayanin yun? Hanggat hindi mo sinasabing wala na talaga. Hanggat may kaunting puwang pa dyan sa puso mo para sa akin. Tumayo si Leslie. Marahang pinunasan ng luha sa pisngi. Pasensya ka na, Gino. Pero hindi ko na kayang umasa pa. Pagod na ako. 3 araw na mula nang iwan ni Leslie si Gino. 3 gabing halos wala siyang tulog. Wala nang sigla niya sa trabaho. Wala nang ingay sa bawat paglakad niya. Nasa cafe siya ngayon, kaharap si Trina, ang matalik niyang kaibigan. Les, ilang araw ka nang ganyan. Huwag mo na sabihin wala kang iniisip. Panimula ni Trina. Si Gino. Iniwan ko kasi akala ko ako yung nasaktan. Pero ngayon, ako rin pala yung nanakit. Ay, wow! Congratulations! Finally, umamin ka rin. Napailing si Leslie. Trins, ang sakit. Galit ako, oo, pero bakit parang ako yung nawalan? Ako yung iniwan, hindi ko na maintindihan ang sarili ko. Leslie, alam mo kung anong problema? Hindi na si Gino ang mali, pero ayaw mong tanggapin na ikaw din. Kasi nasaktan ka, natural yun. Pero kapag puro pride lang pinairal mo, wala talagang mananalo sa inyo. Tumahimik si Leslie. Trust isn't just about what he proves. It's also about what you choose to believe. Tiwala yan eh. Hindi yan laging kasabay ng ebidensya. Minsan choice din. Tumulo ang luha ni Leslie habang napapapikit. Ayoko na ng ganito. Ayoko nang hindi siya kasama. Eh di bumalik ka. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Pero kung mahal mo pa siya, siguro naman pwede pang ayusin. At saka kulang lang kayo sa communication na dalawa, no? Pinakamahalaga yun sa relasyon. Pumunta si Leslie sa opisina kung saan pansamantalang naka-assign si Jean. Dumiretso siya sa building, hinanap ang floor at tumigil sa harap ng pintuan ng conference room.
Huminga siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Gino at tila kagagaling lang sa isang diskusyon. Natigilan ito na makita siya. Leslie, pwede ba kita makausap? Nagtingi na naman kasamahan ni Gino sa loob, pero agad itong tumango at sinara ang pinto sa likod niya. Naglakad silang dalawa papunta sa maliit na open lounge area sa gilid. Hinihintay lang ni Gino kung ano ang sasabihin ni Leslie. Sorry. Bungad ni Leslie. Sorry kasi hindi kita pinakinggan. Sorry kasi mas pinili kong magalit kaysa makinig. Mas pinili kong maniwala sa iba kaysa sayo. Napakurap si Gino. Leslie. Pero pinigilan siya ni Leslie sa pagsasalita. Alam kong minsan, masyado ako ma-pride. Minsan, gusto kong ako lang ang tama. Pero sa totoo lang, natakot lang ako. Natakot ako masaktan ulit. Kaya pinangunahan ko na. Humakbang siya palapit. Pero Gino, hindi ako buo nang wala ka. Sinubukan ko, nilabanan ko, pero kahit anong pilit kong itanggi, mahal pa rin kita. Hindi na napigilan ni Gino ang sarili. Napahagulgol siya at niyakap ang babae na mahigpit. Para bang doon lang siya muling huminga ng malalim. Ayoko na, wala na talaga tayong pag-asa. Bulong niya. Akala ko hindi mo na ako kayang patawarin. Sorry ko lang bang gusto mo? Tugon ni Leslie habang nakangiti sa gitna ng luha. Kasi ako, gusto kong bumalik. Gusto kong ayusin. Gusto kong magsimula ulit. Then, magsimula ulit tayo. Pero ngayon, gusto kong papakinggan natin ang isa't isa. Hinawakan ni Gino ang kamay ni Leslie at tinitigan siya na mariin. Hindi ko kayang itama lahat ng mali sa isang araw. Pero kaya kong sabayan ka sa mga kaharapin nating problema. Basta wag mo lang akong iwan. Wag mo lang akong isarawin sa buhay mo. Napasinghap si Leslie at tuluyan na apaluha. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asang kahit ilang beses silang nadapa. Heto sila at nakatayo pa rin habang magkahawak kamay. Mas mabuting mag-usap kaysa maghinala. Kadalasan, ang mga problema ay galing sa mga bagay na hindi nasabi o maling akala na hindi nilinaw. Hindi mo rin kailangang hanapin ang perpektong tao. Ang mahalaga ay yung taong handang lumago at matuto kasama mo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!